Hi my dear Gemini, welcome back to my channel, and for your May forecast for 2026, my loves, I hear your sun moving into your Gemini, kaya tingnan mo kung saan or kung nasaan sa natal chart mo yung iyong sign. So my loves, dito sa Sun in Gemini, I hear na pwedeng ito din yung hudyat ng activation mo. So, pwedeng mangyari yan, my loves, yung movement na yan. Nasa around 3rd week or pwedeng mga nasa May 21 is mayroon na alignment with Gemini, Sun in Gemini. So, tingnan mo mabuti kung paano i-harness yung manifestations mo during that time. And habang ding papalapit to, my loves, pwedeng nararamdaman mo na to. Pwede, my loves, na parang ito na yung wake up call mo, or dati, my loves, pwedeng may na-stranded kang energy at ngayon is papalapit na ulit, parang nagigising ka na ulit doon sa dating energy mo. So, dito, my loves, pwede na before medyo parang tumahimik ka. Pwedeng dati parang hindi ikaw yung Gemini na nakilala nila. So, pwede maging intense yung curiosity. Pwede maging talkative ka din during this month. And maging lively na ulit yung mind mo, my loves. So, may mga, sabihin natin, let's say na parang switch na bigla na ulit mag-o-on. So, pwede, my loves, nag-hibernate ka ng konti. Pag sinabi kasing hibernate, my loves, is parang napahinga ka. Yung parang hindi na, parang naglaydo ka, tumahimik, pwedeng ganun eh. So, dito, sa 3rd week ng May, pwede, my loves, maramdaman mo na ulit yung pagiging Gemini mo, or yun ang ma-observe sa'yo ng mga tao sa paligid mo, my loves. So, during full moon, nakalagpas na yun, full moon in Scorpio, pero may dalawa tayong full moon sa ating month of May. So, if ever na hindi mo to na-observe, pwedeng sa second full moon mo ma-observe to, pero pwede nangyari to, or nag-surface starting full moon in Scorpio. I hear, my loves, na nakaramdam ka dito ng medyo intense. So, kung nasaan man ang Scorpio sa yung chart, medyo intense ito. And kahit na sabihin nating Gemini ka, ikaw yung light vibe, my loves, during this full moon, naging intense to. So, ibig sabihin, intense sa'yo yung energy ng Scorpio. So, pwede, may loves, na naging emotional ka during that time, or kung hindi man, maging emotional ka sa next full moon. And pwede din, my loves, na may mga secrets na magre-resurface, merong mga hindi na kayang itago pa na sikreto, merong, I hear the suppressed. Okay, suppressed feelings. Pwede, my loves, na may mga suppressed thought na lalabas during this season. So, you need to face that, my loves. Kung ano man yung mga magre-resurface ngayon. Kasi parang yung, pwede din, ito din ay clarity, confession, my loves. Pwede din ganun. So, wala kang ibang dapat gawin kung hindi harapin ito at i-handle, my loves. So, during the new moon, I hear, my loves, na mga nasa around din to, maraming pwede mangyari sa'yo, Gemini, sa mga katapusan ng May, or yung papalapit yung katapusan ng week na yon, my loves. Ang daming mangyayari doon. Andun ang Sun in Gemini, andun din yung new moon, my loves. So, during late May, I hear na may mga parang activation sa'yo. So, pwede merong mabago, merong redirection na mabago sa Gemini, or kung ano man yung plano niya, sa mga plans niya before. So, pwede, my loves, this is a perfect time din para i-polish kung ano yung mga intentions mo. Pwede dagdagan mo yan or bawasan, my loves, kasi para dito may redirection and may reset na mangyayari sa'yo, my loves. Lalo na in terms of communication, pwede during the hibernation mo din, or yung nagpahinga ka, na-realize mo kung ano yung worth to communicate with other people. Kung ano yung dapat worth to open, or kung paano ka maging vulnerable to other people, my loves. So, you also hear, meron din, pwede sa studies mo, pwede din sa ideas, is merong reset eh. May parang bago. Or pwede, meron kang modify
sa yung mga goals and intention. So, lagi mo lang my loves i-manifest. Kasi, kumbaga, malakas ka naman mag-manifest. Pero, lalo na sa new moon, my loves, kung ano man yung, kung hindi pa to paparating, habang napapanood mo to, iset mo na, idagdag mo na sa intention mo yung gusto mong mabago. But I hear talaga may reset. So, may kailangang baguhin and samantalahin mo yung pagkakataon na malakas yung manifestations mo during that time, during new moon. So, I hear my loves is medyo overloaded. Kadalasan sa'yo overloaded yung isipan. Pero this time, during May, I hear na kailangan maging grounded. And also, at the same time, hindi lahat ay ino-open. Hindi lahat ay ikino-communicate. Hindi lahat ay palaging light vibe. So, kuminsan my loves, yung mga sagot ay nasa katahimikan. So, pwede may loves meron ka iniintay na tao, then wala siyang action, yun yung sagot. Kung wala siyang action, ano ang ibig sabihin nun? So, kung minsan may loves, sabihin natin kung meron kang iniintay na mga katanungan. So, during this May, katahimikan yung sagot. Okay? So, kung ikaw yung tipo ng taong naghihintay or meron kang pinagdedependehan sa pagdedesisyon, sabihin natin, silence is the answer. Okay? Kung ikaw yon, my dear Gemini. So, this May, I heard na yung pagiging natural thinker mo, so, you are encouraged na isipin mo muna bago ka magsalita. Okay? Then, bago ka magsalita, I hear na kailangan is pinairal mo muna yung pakikinig. So, mag-focus ka ngayon, Gemini, for the month of May sa pakikinig bago ka makipag-communicate, bago ka magsalita. So, pwede may loves na dumating na rin yung matagal mo nang iniintay na signs. Yung mga signs na yun, pwede accidentally or coincidence, pwede dreams, or yung mga random conversations, pwede yun my loves, but I hear meron kang makikitang signs. Isa yon sa focus ng Gemini this May. May mga signs na darating sa'yo na matagal mo nang iniintay. Okay? So, since na si Gemini din is, kung nasaan ang Gemini I hear my loves na merong old connection na magpaparamdam. Okay, may message from old connections, pwedeng friend or pwedeng lovers. And I also hear na since na ikaw ay thinker, pwede din may loves na bigla na ka na lang din may marirealize during this month. Okay, so basta balansihin mo my loves yung pagiging logical and intuitive mo. So, huwag mong masyadong i-overthink ang mga bagay-bagay. So, I hear na kaya mo naman i-handle yung mga darating sa'yo. Okay, kaya mo naman siya i-handle. So, let's see your lucky number for this month. 6, my loves. Merong 6 dito. Meron din 10, my loves. Meron ngang may mere-reset nga. And 3, my loves, for you. I also hear 1111, also signs for Gemini. So, tingnan mo din yung mga numbers na yon. And that's the first part of your reading. Let's move forward sa ating second part ng reading. Let's move forward sa tarot reading. Gemini, for month of May. Merong world card dito, my loves. World card in reverse. And, ayan. Meron tayong Temperance in reverse and 10 of Swords in reverse. So, I hear dito, meron my loves na mga personal closure. Pwedeng, dati is you are refusing to end this cycle. But, pwede kasi my loves na ito yung nagkakos ng delay sa'yo. I hear you are completing the cycle, my loves. You are currently into your soul's lesson. This month of May, matututo ka ng bumitaw. So, dito, in reverse siya. So, meron dito, look at the snakes. Nakakapit siya, my loves, but I hear na
pwede may pagbitaw din dito. The Temperance card, my loves, iwasan din yung, alam mo yung feeling of out of control. I hear you need to focus on your inner healing. So, iwasan, my loves, yung pagiging reckless and hastiness, my loves. Pwede kasi yun yung magdulot sa'yo ng imbalances. Okay? So, sa Temperance card natin, when it is upright, it has with significance with balance. Pero, my loves, in reverse to. Sa May mo, medyo makakaramdam ka ng mga imbalances. So, kailangan ma-handle mo yan during this month. And I also hear na part yun para mas mag-complete pa yung mga current souls lessons mo. Ito, my loves, yung magandang part dito. Kasi the Ten of Swords is overburden, over responsibility. But this is in reverse for you, my dear Gemini. So, may tendency yung mga tinik na nakakapit sa likod mo before is mawala. So, pwede matanggalan ka ng tinik. Okay? Literally, pwede din naman na merong matatanggal sa'yo na parang burden before and then ngayon ay nakaluwag-luwag ka na. So, I also hear, my loves, from this refusing to close to end this life cycle or this cycle, meron din recovery. So, mabilis lang para sa'yo, my dear Gemini, basta kailangan magkaroon ka ng balance. Okay? Kasi pwede magiging distraction mo yun. Pwede kung hindi mo matatanggap itong personal closure na to, I hear na alam mo yon, yung parang ma-out of focus ka. Okay? Pwede makapag-decide ka ng mga bagay na wala naman sa plano mo. That's why may reset button. I hear, my loves, na you are moving on even stronger with this Ten of Swords. Dalawa, my loves, yung confirmation dito na lessons learned. Soul's lesson and literal na lessons learned, my loves. So, wag kang masyadong mag-intindi kung ano man yung closure na to, kung ano man yung sabihin natin short, delays na to, my loves. Kung ano man yan, friendship, family, or lovers, my loves, I hear na ano ka din dito, makaka-recover. Painful siya kung huhugutin mo yung mga swords na to, pero magiging mas magaan compare before na dala-dala mo yan. Okay, let's see and let's pull another cards for you, my dear Gemini. So, checkmate is eto, reminding you for justice. Pwede, my loves, na during this, sabihin natin itong personal closure, yun na rin, alam mo, ang justice card sa tarot, my loves, is for karmic lessons na rin. Kaya kung i-convert natin to, ito talaga is parang pangatlo na pag sinabing lessons learned. Okay? So, I also hear na may makakamit ka din na justice sa lahat ng naramdaman mo na bigat, sa lahat ng parang soul's lesson na to. Mandun din kaakibat din doon yung justice for you, justice for your name, justice for dun sa pain na naranasan mo before. So, iwasan lang talaga yung pagiging reckless and yun nga, sabi ko nga kanina, matutong makinig bago magsalita. And meditation, syempre, iyan ang magkikipagbigay sa'yo ng kalinawan ng isip. Kagaya, pwede din, my loves, listen to your intuition first bago ka makipag-communicate, bago mo sabihin iyon sa kapwa mo or to someone, bago mo i-communicate yung nasa isip mo or gawin yung mga bagay na makakapag-decide sa'yo or kailangan pag-desisyonan is, my loves, dapat na meditate or naisip mo muna yon, nakinig ka muna, nag-observe ka muna sa mga bagay-bagay na dapat mangyari. Okay? So, let's see more confirmation. Air sign, confirmation ng air sign because you are Gemini, Libra, and of course Aquarius.
So, kung ano yung mga traits ng earth sign ay here na magre-resurface yan. Pwede yan ang makikita din sa'yo with this sun energy ng ibang tao. But this time, more balance. Okay? More balance and logical, my loves. Isipin mo mabuti yon. Pets. Getting a new pet, giving current pet more love. So, kung iniisip mo, my loves, because of this, pwede din kung wala kang pets, mag-alaga ka, advisable yon. So, dito din, pwede din, my loves, na makakaramdam ka rin ng mga taong tunay na magmamahal sa'yo, yung magiging loyal sa'yo. Pwede din during this month, as may taong dumating na magiging loyal sa'yo. Yung taong marirealize kung gaano ka ka-importante. So, dito, my loves, I hear you are manifesting more love during this month of May. Yeah, manifest, okay? So, dito, my loves, tell the universe exactly what you want. Kasi nga, malakas ang manifestations mo, lalo na, my loves, sa new moon. Okay? Abangan mo yung new moon during this May, and i-release mo lahat ng blockages during the full moon. Kasi intense sa'yo yung epekto ng full moon. Pwedeng emotional ka, intense, hindi mo maipaliwanag yung nararamdaman mo. Pero again, Gemini, it's all in the mind. So, dapat, my loves, dito, you are telling the universe exactly what you want. Kasi pwede ibigay niya sa'yo yung mga downloads, yung mga sudden ideas from nowhere because of these manifestations. So, samantalahin mo yung month, pwede din, my loves, favorite mo yung month na to. Kasi friendly naman talaga si Taurus, lalo na doon sa chart na meron kang Taurus. Tingnan mo, my loves, kung saan ka magpa-focus. And kagayan dito, andyan ang air, andyan ang manifestations. Manifest mo din yung more love. Pwede din, my loves, mag-pray ka rin para sa yung mga pets. I also hear that. Kumbaga, pwede din maging focus ng month mo is more loving. Okay, more balance. So, dito kailangan lang alam mo kung ano yung gusto mo. Kasi, meron, my loves, diba, na reset. Meron tayong binanggit na reset kanina. So, pag nag-reset ka, bibigyan ka ng chance ni universe na mag-reset. Ang tanong, alam mo ba kung ano yung gusto mong i-manifest? Sigurado ka na ba dun sa i-manifest mo na yun? Kasi nga, binibigyan ka ng chance na mag-manifest. So, nasa sayo kung ano yung i-manifest mo, my loves, but you need to tell exactly what you want. Move, okay, my loves. Pwede ito din is a sign na mayroong mag-express din ng love, admiration, my loves, and garden. I hear the fruitful, alam mo yung nourish. So dito, look at the abundance of love and admiration. So dito sa bouquet and garden, connected siya, my loves, very nourish. So, mag-focus ka din, if ever, pwede din ito is, tinatawag ka ni higher self mo na alagaan mong mabuti yung sarili mo. For you to be more admirable, okay? Dito, I hear na, pwede recognition to, my loves. This is a symbol of admiration. And dito sa garden, I hear the nourishment. I-nourish mo yung sarili mo. Pwede, my loves, na merong growth then na darating sa'yo during this month. Pwede nga to, my loves, recognition. Pwede, kung hindi siya recognition, promotion, or alam mo yung growth ng budget, ng finances, and also ng love. Pwede, my loves, yung mga magparamdam sa'yo ng mga feelings. Diba kanina merong suppressed thoughts. Pwede yun, my loves, to. Ito na yung signs. And ring. Kasasabi lang natin. Pwede nga ito is pagtatapat ng nararamdaman. So, if you are single, my loves, pwedeng may mag-open sa'yo or merong magpakita sa'yo ng signs na interested sila. Kung in a relationship ka naman, pwedeng your partner is may offer sa'yo na pwedeng literal na ring or another phase, another level of your relationship. So, pero ito, malakas din ang dito, admiration. Parang may secret admirer ka na pwedeng mabunyag or magpakilala na. Pwedeng ganito yun, my loves. So, it's
about admiration and love. Pwede din, my loves, ito ay friend mo na and then nag-grow yung kanilang feelings habang tumatagal to the point na gusto na nilang i-confess yun sa'yo. Okay, so kung for our last card, for our last pull, habang sinashuffle natin ng card, my loves, is isipin mo kung ano yung yes or no question mo kay universe or kay spirits, and we're going to pull your cards. So habang sinashuffle natin, isipin mo, my loves, ano yung tanong mo kay spirits. Abundance, my loves. Very abundant this month of May. So, kung ano man yung tanong mo, my loves, I hear spirits are reminding you na you are abundantly blessed. Kahit saan sa yung buhay, my loves, I hear na you're meant for for abundance. Dahil ito na, garden and bouquet, my loves. You are, kung iniisip mo na hindi ka blessed, my loves, always remember. And pwede edit nito din, my loves, yung focus ng yung May, lots of abundance and blessings this coming May. Basta kailangan, my loves, para mas direct yung mga abundance and blessings